Welcome sa part 2. Makikita ngayon si Horikita nakakabangon lang. Natapos na nila ang finals nila at bakasyon na nila ngayong summer. Buong summer ay nandito lang si Horikita. Bigla siyang nakatanggap ng tawag kay Ayano Koji. Ayaw itong sagutin ni Horikita. Tumawag uli si Ayano Koji pero ayaw talaga niya. Matyaga si Ayano Koji kaya wala nang nagawa si Horikita. Nag-aya si Ayano Koji na pumunta sila sa pool kaya binaba agad niya ang tawag. Nung gabi ay makikita ang grupo ng mga lalaki na may pinaplano. Balak nilang manilip sa mga babae. Kinabukasan, naghanda si Horikita at sasama pala siya. Pero pansin na napipilitan lang siya. Inasar ni Karuizawa si Horikita kasi ngayon lang niya nakita si Horikita. Nagkulong siya kasi buong summer. Tingin niya kasi ay wala naman siyang dahilan para makihalubilo sa ibang tao. Nainis si Karuizawa sa kanya at nagsuplada. Sa isipan ni Horikita, alam niyang mataas ang posisyon ni Karuizawa sa Class D. Magkapareho sila ni Kushida. Mas tumindi pa ngayon ang impluensya niya dahil kadate na niya si Hirata na kinikilalang leader ng Class D. Mataas ang grades ni Hirata at magaling din sa sports. Mabait siya at pinagkakatiwalaan ng mga classmates nila. Sikat din siya sa kababaihan. Si Hirata ay nagtataka din kung bakit siya linagay sa Class D. Inaya ni Hirata si Horikita na sumama sana sa kanila pero ayaw ni Horikita dahil sayang lang ang oras niya sa mga ganitong bagay. Nainis dito si Karuizawa dahil binaliwala lang ni Horikita ang kabaitan ni Hirata kaya umalis na sila. Sa looban ni Horikita, sanay siyang mag-isa at hindi niya kailangan ng kaibigan. Pero nagtataka siya kung bakit nandito siya ngayon. Nakikipagkaibigan uli si Kushida kay Horikita at binati siya. Sa isipan ni Horikita, malakas din ang impluensya ni Kushida dahil sobrang bait niya. Sobrang friendly. Siya yung tipong kaibigan ng lahat kahit sa ibang section at ibang year. Malaking bagay din kasi na maganda siya at masayahin. Pero ramdam ni Horikita na may galit si Kushida sa kanya. Kakaiba ang kutob ng isang babae. Hinahanap ni Horikita sila Sudo, Ike at Yamauchi. Late na silang dumating kaya humingi sila ng tawad pero nagtataka si Sakura kung bakit parang nagmula sila sa pool. Halatang may tinatago sila. Agad nilang binago ang usapan at nag-aya na pumunta na sa pool. Pumasok na sa changing room ang mga babae at nandito ngayon si Sotomura na namamahala ng operasyon nilang paninilip. Binida agad ni Kushida ang swimsuit niya. Pero nagtataka siya kung bakit wala ngayon si Yamauchi. Agad nag-aya ng volleyball si Sudo para hindi mapansin si Yamauchi. Nandito na si Yamauchi sa changing room ng mga babae. Lumingon-lingon siya at saka pumasok na. Kaso nahihirapan si Yamauchi na ikabit ang kamera. Pinalakas ni Sotomura ang loob ni Yamauchi para magawa niya ito. Habang naglalaro ay nagtataka na si Kushida at nag-aalala din kung bakit kanina pa wala si Yamauchi. Kailangan maipakita ni Ike kay Kushida na nag-aalala din siya para kay Yamauchi kaya sumenyas na siya kay Sotomura na ipatigil na yung ginagawa ni Yamauchi. Sinabihan ni Sotomura si Yamauchi na abort mission. Nagmungkahi si Kushida na hanapin si Yamauchi pero saktong nakabalik na siya. Si Ike naman ngayon ay masakit ang tiyan kaya didiretso naman siya sa toilet. Makikita ang grupo ni Ryuen at nagtataka sila kung bakit may nakalagay dito na bawal pumasok. Dumiretso pa din sila. Dahil dito ay sinabihan agad ni Sotomura si Ike na abort mission na. Sinabihan din niya si Sudo kaya agad siyang umalis. Kunwari ay pinulikat daw siya. Pinigilan agad ni Sudo sila Ryuen. Pero hindi siya papapigil. Pupunta siya kung saan niya gusto. Kumilos agad ang bodyguard niyang si Albert. Nandito din si Sakaya Nogi at ang Asar. Nag-trash talk na naman sila. Saktong nandito pa ang Student Council President na si Horikita Manabo. Pinaalala ng presidente na kahit nasa pool sila, sakop pa din ito ng eskwelahan kaya kailangang sumunod sila sa patakaran. Sobrang naipit na sila Sudo dito. Yung commotion sa changing room ay nakarating na sa kanila. Nawawalan na si Ike ng pag-asa. Kapag hindi siya nakalabas dito ay katapusan na niya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May huli pa silang paraan. Si Ayano Koji ay sinabihan ni Sotomura na tumulong para maalis ang atensyon ng mga tao sa changing room. Nagtataka na sila kung bakit ayaw magpapasok ni Sudo sa changing room pero biglang napansin ng mga tao si Horikita. Naalala ni Ryuen yung ginawa ni Horikita sa mga alagad niya. Nasa taas siya ngayon ng diving platform at lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Horikita kung bakit niya dapat gawin ito pero gagawin pa din niya. Nagpakilala si Horikita Suzune na mula siya sa Class D. Alam niyang basura ang tingin ng mga tao sa kanila. Mga inutil at madaling mahulog sa patibong ng ibang mga klase. Binanggit niya mismo ang Class C na sinubukang isabotahe ang klase nila. Nakaalis na si Ike dahil sa talumpati ni Horikita. Hindi lang galing nila sa pag-aaral at sa athletics ang sinusukat dito sa eskwelahan na ito. Dahil sa sistemang ito, kahit silang Class D na puro mga basura ay may kakayahang makaakyat ng klase. Nagdeklara siyang makakaakyat ang Class D sa Class A. Sobrang saya ni Yamauchi at todo pasasalamat. Nakaalis ng ligtas si Ike. Pagkatapos nito ay nag-alisan na sila Ryuen at Sakaya Nagi. Hapon na at napag-usapan nila Horikita yung mga camera sa changing room.
Natanggal na ni Horikita ang mga SD cards nito kaya okay na. Naalala ni Horikita yung tawag ni Ayano Koji. Sinabihan siya ni Ayano Koji tungkol sa plano nila Ike na manilip. Sinama pala nila si Ayano Koji pero hindi siya sang-ayon sa gagawin nila kaya humingi siya ng tulong kay Horikita. Kapag kumontra agad siya, baka ginawa na lang nila ito ng patago sa kanya. Kaya hinayaan na lang niya sila na sumubok at mabigo. Naalis naman na nila yung SD cards kaya wala silang makikita. Pero hindi inaasahan yung nangyari sa harapan ng changing room. Kaya kinailangan talaga ni Ayano Koji si Horikita na magsalita at agawin ang atensyon ng lahat ng tao. Okay naman ito dahil pinuri siya ng mga tao sa talumpati niya. Pati sila Sudo ay sobrang nagpasalamat. Natanong ni Ayano Koji kung na-enjoy na ba niya ang poll. Hindi naman siya nandito para mag-enjoy. Sabay tulak ni Ayano Koji. Nainis si Horikita pero tinulungan siya agad ni Ayano Koji. Nung paangat na si Horikita ay bumawi siya kay Ayano Koji. Bigla siyang binasa ni Kushida dahil mukhang naglalaro na sila ni Ayano Koji. Sumali pa yung tatlong itlog. Sumimple din sa pakikipaglaro si Sakura. Pagkatapos ay nahiya siya ng sobra. Pagbalik sa dorm nila, nakatanggap ng email si Horikita na may kasamang picture. Humiga na lang siya at ngumiti. Ayaw niyang aminin pero nag-enjoy din naman pala siya. Sinabi niya na mas okay pa din na mag-isa siya. Dito sa entablado ay may isang dula. Ito ay tungkol kay Ikaros. Sobrang saya niya dahil makakalipad na siya dahil sa ginawang pakpak ng tatay niyang si Dedeles. Malaya na siya. Binolehan siya ni Dedeles na huwag lilipad malapit sa araw dahil malulusaw ang pakpak niyang gawa sa wax. Kapag lumipad siya malapit sa tubig ay mababasa naman yung pakpak niyang may balahibo ng ibon. Ikamamatay niya ito. Kausap ni Chabashire Sensei si Ayano Koji tungkol sa isang lalaking kumontak sa school nila. Gusto ng lalaking ito na i-kick out nila itong si Ayano Koji. Nagkukunwari si Ayano Koji na hindi niya kilala yung lalaking yun. Isa pa ay hindi siya pwedeng matanggal na lang sa school nila nang walang dahilan. Sang-ayon si Sensei. Pero ibang usapan kapag gumawa ng gulo ang isang estudyante. Sinigurado ni Ayano Koji na mag-iingat siya at hindi lalapit sa araw tulad ng ginawa ni Ikaros. Hindi importante kahit magpakabuti pa itong si Ayano Koji. Kapag tinuring ni Sensei na problema siya, maki-kick out siya. Binabantahan ni Sensei si Ayano Koji. Simple lang ang gusto ni Sensei, sikapin niyang abutin ng class A at kapalit nito ay poprotektahan siya ni Sensei. Ayaw ni Ayano Koji. Sige, kick out ka na at mawawala ang kalayaan mo tulad ng nangyari kay Ikaros. Nagalit si Ayano Koji. Natoringan ka pa man ding teacher tapos ganito ka. Gusto ni Sensei na magdesisyon na siya. Umakyat ng class A o ma-kick out. Nagbanta si Ayano Koji na pagsisisihan niya ang pagmamanipula sa kanya. Wala ito kay Sensei dahil marami na siyang pinagsisisihan sa buhay niya. Umalis na si Ayano Koji at nagpahangin. Nandito pala sila sa isang cruise ship. Sobrang galante ng eskwelahan nila. Kinabukasan ay sobrang saya ni Ike. Lahat sila ay sobrang namangha sa magandang tanawin. Ang elegante ng loob. May entablado pa para sa mga live performance. First class ang restaurant at iba pang mga pasilidad. Enjoy na enjoy ang mga kalalakihan sa magandang tanawin. Dito sinabi ni Ike na balak niyang sabihin ang nararamdaman niya kay Kushida. Sa pananaw kasi niya, ang mabuhay ng puno ng pagsisisi ay badoy. Kaya ngayon ay katapat na niya si Kushida. Sobrang kabado siya. Naglakas siya ng loob. Pwede bang? Tawagin kita sa unang pangalan mo, Kikyo. Payag si Kushida at tatawagin na niya si Ike na kanji mula ngayon. Natulala siya dahil tinawag siya sa unang pangalan niya. Sobrang saya ni Ike. Naiyak pa sila Sudo at Yamauchi para sa kanya. Anong meron? Tinawag lang naman siya ni Kushida sa unang pangalan niya. Si Sudo ay inalam ang unang pangalan ni Horikita, Suzune. Tuwang-tuwa si Sudo at nananaginip ng gising. Gusto na din niyang tawagin si Horikita na Suzune. Kahit si Yamauchi ay gusto nang tawagin si Sakura sa unang pangalan niyang Airi. Ito namang si Koenji ay gwapong-gwapo sa sarili niya. Dito sa first class restaurant, pakiramdam nila Ike ay sobrang mamahalin dito at hindi sila bagay dito. Pero tumuloy pa din sila. Pagtingin nila sa menu ay hindi pa nila mabasa ito kasi French cuisine. Kapansin-pansin ang hitsura nila kaya pinagtitinginan sila ng mga tao. Sumisigaw pa sa waiter si Yamauchi ng walang manners kaya lalo silang naging kapansin-pansin. Nag-aya na lang umalis si Ayano Koji pero linaitagad sila ng katabi nila. Hindi pwede para sa mga basura ang restaurant na ito. Siya si Yahiko Tatsuka ng Class A. Mag-hamburger na lang sila kasi pangmasa ito. Nagalit syempre si Sudo. Pinigilan sila ni Katsuragi. Tama na ang pang-aasar ni Yahiko. Kahit nasa bakasyon sila, pwedeng mabawasan sila ng class points dahil sa masamang pag-uugali. Sinabihan din niya ang Class D na ayusin ang asal nila. Palaban talaga itong si Sudo pero pinaalala ni Katsuragi yung reputasyon ni Sudo. Pinag-uusapan na siya ngayon ng mga estudyante dahil sa ginawa niyang pambugbog sa Class C.
Kung gusto mong ulitin ang pagkakamali mo, sige lang. Kinumbinsi ni Ike si Sudo na umalis na lang sila. Dito sa spa, habang nagre-relax si Hoshinomiya Sensei at si Echinose, pinag-uusapan nila kung sino yung dapat bantayan nila. Maliban pa kila Katsuragi at Sakayanagi ng Class A, dapat bantayan din si Ryuen, Horikita at Hirata. Si Koenji ay matalino at athletic din. Ang pinaka dapat bantayan ay si Ayano Koji. Kutob lang ito ni Sensei. Sa kwarto ni Ayano Koji ay naalala niya yung sinabi ni Chab Ashire Sensei tungkol sa lalaking kumontak sa school nila. Biglang may bisita si Ayano Koji. Nandito si Hirata para ayain si Ayano Koji na sumama sa grupo nila at maglibot. Ayaw ni Ayano Koji dahil ma-out of place lang siya kasi hindi siya close kila Karuizawa at iba pa. Pero pagkakataon sana ito para mas maging ka-close niya sila. Sa isipan ni Ayano Koji, gusto lang siya tulungan ni Hirata para makihalubilo sa iba. Dito na niya sinabi ang tunay niyang pakay. Gusto niyang mas mapalapit kay Horikita dahil tingin niya, mas lalakas ang Class D kapag nagkaisa sila. Gusto niyang maging tagapamagitan si Ayano Koji kay Horikita at kay Hirata. Bilib siya kay Horikita dahil napatunayan niyang inosente si Sudo. Biglang may tumawag sa kanya. Tinatawagan siya ni Karuizawa. Naputo lang usapan nila dahil dito pero gusto niyang kausapin siya ni Ayano Koji kapag nagbago ang isip niya. Dito'y umalis na siya. Si Koenji naman ay basang-basa mula sa pool at walang pakialam. Tumutulo lang talaga ang pagkalalaki niya. Nagkita naman ngayon si Horikita at Ayano Koji. Tingin kasi ni Horikita, hindi lang ito simpleng bakasyon. Ganon din ang iniisip ni Ayano Koji. Hindi sila pwedeng magpabaya dahil lang sa sobrang nag-e-enjoy sila ngayon. Bigla silang linapitan ni Ryuen. Pinuri niya yung ginawa ni Horikita sa mga alagad niya. Gustong-gusto niya ang mga babaeng katulad niya. Hindi niya alam kung paano ito nalaman ni Ryuen at hindi siya payag na tawagin siya sa unang pangalan niyang Suzune. Lalo siyang nagustuhan ni Ryuen pero hindi nagusto ni Horikita ang panghahara sa kanya ni Ryuen. Pinikturan pa siya ng walang pahintulot at binolahan na babawian siya ni Ryuen. Nung palis na siya ay galit si Ibuki kay Ryuen. Inakbayan niya agad si Ibuki pero hindi niya ito nagustuhan sabay inaya pa siya ni Ryuen sa loob ng kwarto niya. Inatake agad ni Ibuki si Ryuen pero agad siyang pinigilan ni Albert. Nainis si Ibuki dahil naging sunod-sunuran na lang si Albert kay Ryuen. Hahabulin pa sana niya si Ryuen pero pinigilan siya ulit ni Albert. Tama na. Tinulungan siya ni Ayano Koji pero ayaw din niyang tumanggap ng tulong. Tingin ni Horikita na babagsak na ang Class C dahil dito. Dito sa library ay makikita si Sakayanagi na may inutusan na alagad para imbestigahan ang isang estudyante. Ngayon ay gabi na at makikita dito si Sakura na nagpa-practice. Nagpa-practice siya kung paano mag-aya ng date. Biglang nasa likuran pala niya si Ayano Koji. Kailan ka pa nandyan at narinig mo ba yung sinabi ko? Hindi ito narinig ni Ayano Koji kaya nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang humingi ng tulong kay Ayano Koji kasi hirap pa din siyang makipag-usap sa mga classmate nila. Sinigurado ni Ayano Koji na lagi siyang nandito para makinig sa kanya. Sobrang saya ni Sakura sa sinabi ni Ayano Koji pero biglang dumating si Kushida at nakita na hawak niya ang kamay ni Ayano Koji. Biglang umalis na lang si Sakura sa hiya. Walang kaalam-alam si Ayano Koji at tingin lang niya ay dahil ito sa nahihiya lang talaga si Sakura sa mga classmate nila. Ang ganda sobra ng mga bituin. Naalala na naman ni Ayano Koji yung nakita niyang tunay na Kushida kaya sinabi na lang niya na aalis na siya. Nung paalis na siya ay pinigilan siya ni Kushida. Kumapit siya at sinabi niyang ramdam agad niya na linalayuan siya ni Ayano Koji. Lumabas uli yung tunay na Kushida. Sabay bumalik na uli sa dati. Sinabi niyang nalulungkot lang kasi siya kapag mag-isa siya. May sasabihin si Kushida. Pero hindi na niya ito tinuloy. Pinili na lang niyang umalis. Kinabukasan ay pinatawag ang lahat ng mga estudyante para pagmasdan ng tanawin dahil malapit na sila sa isla. Nagandahan ng mga estudyante sa isla. Hinanap ni Kushida si Horikita kasi hindi man lang siya lumabas para tingnan ito. Si Katsuragi ay naghahanda na at si Ryuen ay parang may pinaplano. Nagtipon-tipon na ang mga estudyante. Ipapaliwanag na sa kanila kung anong aasahan nila sa islang ito. Nandito na ngayon si Horikita. Nagbasa ka lang ba buong oras na nasa kwarto ka? Kinumpirma ito ni Horikita. Kukunin ang mga ID nila at papalitan ng wristwatch. Kapag tinanggal nila ang wristwatch nila ay may penalty ito. Nagtataka si Ayano Koji dahil sobrang ingat nila para lang sa isang bakasyon sa beach. Siya si Tominari Mashima, ang class advisor ng Class A. Magkakaroon sila ng special test. Mamumuhay sila ng isang linggo sa isla. Isa itong survival test. Tapos na ang bakasyon nila. Nakalapag na sila ngayon sa dalampasigan. Tinitingnan nila ngayon yung mga supplies na binigay sa kanila ng eskwelahan. Hindi sila handa at hindi sila komportable na mananatili dito ng isang linggo. Hindi ito gusto ni Horikita. Dito sa masukal na parte ng isla, nag-uusap si Katsuragi at Ryuen. Nabanggit ni Ryuen na dahil kumalat ang usap-usapan na nabigo si Katsuragi na pumasok ng student council, mas namayagpag na ang grupo ni Sakayanagi sa Class A. Kaya magandang pagkakataon nito para sa kanilang dalawa.
Balik sa Class D ay pinag-iisipan nila kung paano sila makakatagal ng 7 araw. Pinag-uusapan nila yung pagkain at kung saan sila gagawa ng kampo nila. Nabanggit ni Hirata na may 300 S points sila. Pwede itong magamit para bumili ng pagkain, tubig, kagamitan at pang-barbecue pa. Nagdadalawang isip gumastos si Hirata dahil yung matitira sa 300 S points nila, madadagdag sa class points. Kaya 300 class points times 100 equals 30,000 private points. Ang laking pera nito kaya gusto ni Ike na magtiis na lang sila at huwag gumastos. May bawas puntos naman sila kapag may nagkasakit o nagka-injury, kapag absent tuwing may roll call, kapag nagnakaw ng gamit sa ibang klase at gumamit ng dahas. Pwede naman silang makakuha ng dagdag na puntos kapag nakakuha sila ng isang spot o teritoryo. Ang tema ng pagsubok na ito ay kalayaang pumili. Malaking pagkakataon nito para mas mapalapit sila sa ibang mga klase. Itong wristwatch naman na ito ay may nakatagong sensor at GPS para kung sakali sigurong may emergency, matutulungan agad sila. Si Karuizawa ay nakikiusap na gumastos kahit kaunti ng S-points nila. Kaso ayaw ni Terehiko Yukimura. Mas okay na magtiis sila. Ang pinuproblema ng mga kababaihan ay yung basic toilet na binigay sa kanila. Gusto din naman nila magtiis kaso parang di nila kakayanin. Yung basic toilet na ito ay gagamitin ng lahat at papalitan lang ng plastic. Gusto ni Ike na magtiis na lang sila, pero hindi talaga kakayanin ng ibang babae kaya nabanggit ni Hirata na pwede naman silang bumili ng mas magandang toilet gamit ang S-points nila. Tuwang-tuwa ang mga kababaihan dito. Gusto ni Yukimura na magbotohan sila bago bumili. Malaking pagkakataon nito na makakuha sila ng mataas na class points at private points. Ayon kay Yukimura, hindi dapat palaging pinagbibigyan ng kababaihan dahil emosyonal sila. Nagalit dito si Karuizawa. Nagkakaroon na ngayon ng pagtatalo sa klase. Nagsimula na ngayon ang Class D sa paghahanap ng spot nila. Hindi gusto ni Horikita ang test na ito. Totoo ngang hindi lang sa mga written test at physical na kakayahan sila susubukan ng school nila. Inaalala siya ni Ayano Koji pero mas mahalaga ngayon na makahanap sila ng magandang spot dahil yun din ang gagawin ng Class A at Class B. Habang nagpapahinga ang Class D ay kinausap ni Hirata si Yukimura tungkol sa toilet kasi lagpas 20 sila. Siguradong magkakaroon ng problema. Kapag sobrang pinagkaitan nila ang sarili nila, mas titindi ang stress nila. Magkakaproblema din sila sa hygiene. Tingin ni Hirata na malaki ang balik din naman sa klase nila kapag komportable ang mga kababaihan. Mas magagawa nila ang test ng walang problema. Tinanggap na ito ni Yukimura. Pinag-uusapan nila ngayon kung saan magandang gumawa ng kampo nila. Maapektuhan kasi nito kung paano nila gagastusin yung S-points nila. Naghanap si Hirata ng mga volunteer sa paghahanap ng spot. Nagtaas ng kamay si Koenji, pati na din ang ibang mga classmate nila. Dahil dito ay napilitan na din si Ayano Koji. Ayaw ni Horikita pero nagulat siya na nagtaas ng kamay si Ayano Koji. Ayaw kasi niyang magmukhang walang ginagawa. Nagtaas na din si Sakura kaya siyam na sila. Hahatiin sila sa 3 grupo. Napakabilis ni Koenji na parang Tarzan. Sobrang athletic niya. Hindi na makasabay sila Ayano Koji at Sakura kay Koenji. Sobra pang binilisan ni Koenji. Nakiusap si Ayano Koji na bagalan niya. Pero lalo pa niyang binilisan. Naiwan na sila sa Sakura. Kung may masukal na kagubatan, meron ding kuweba. Tingin nila isa ito sa mga spot na pwedeng kunin ng mga klase at makakakuha ng bonus S-points. Kaso tumatagal lang ang pagkuha sa spot ng 8 oras. Kapag natapos na ang 8 oras ay dapat kunin uli ito o i-renew. Ang pwede lang mag-renew ay ang leader ng klase nila. Ang leader ay bibigyan ng keycard at ito ang gagamitin sa pag-renew sa spot. Bawal din silang magpalit ng leader ng walang wastong dahilan. Sa huling araw ng test, kung alam nila kung sino ang leader ng Class A, B at C, makakakuha sila ng 50 S-points sa kada leader na nakuha nilang tama. Pero kung mali ang sagot nila, minus 50 points naman ito. High risk, high reward ito. Pwede nilang alamin kung sino ang leader ng ibang klase habang kailangan din nilang itago ang leader ng klase nila. Importante ang mga spot pero dahil ang leader lang ang pwedeng kumuha ng mga spot gamit ang keycard, madaling malalaman ng ibang klase kung sino ang leader kaya kailangang maingat sila sa pagkuha ng mga spots. Pupuntahan na ito ni Sakura pero pinigilan agad siya ni Ayano Koji. Nandito na sa kuweba si Katsuragi habang nagtatago sila Ayano Koji. Mukhang may keycard na hawak si Katsuragi na ginamit para makuha ang spot. Lumabas na din si Yahiko at nag-usap sila kung gaano kaganda ang spot nila. Sinabihan siya ni Katsuragi na mag-ingat kasi baka may nagmamatsyag sa kanila. Responsibilidad niyang patnubayan siya bilang leader ng klase nila. Malayo pa lang sila sa isla ay nakita na ni Katsuragi itong kuweba at yung daan patungo dito. Pero habang nag-uusap sila ay napansin ni Katsuragi na may kakaiba. Unti-unting lumapit si Katsuragi. Nasa alanganin sila Ayano Koji. Pagtingin niya ay wala namang tao. Nasa ibang pwesto sila Ayano Koji at ligtas na sila. Pinakawalan na niya si Sakura at sobrang namumula na siya. Hindi na niya ito kinaya at bumagsak. Sinabi niyang okay lang siya. Mukhang tuwang-tuwa din naman siya. Landi-landi.
Sumilip sila Ayano Koji sa kuweba at kitang nakuha na ito ng Class A. Mukhang sikat sa Ragi nga talaga ang leader nila ika ni Sakura. Balak nilang magulat kay Hirata. Pagbalik sa Class D, sinabi ni Ayano Koji na naiwanan na sila ni Koenji. Pero may nahanap ng spot si Ike. Proud na proud si Ike sa nahanap niya. Nasa tabi ito ng ilog. Sobrang linis ng tubig. Isa ito sa mga spot na pwedeng kunin. Kaso ang leader lang ang pwedeng kumuha nito. Magandang spot ito dahil marami silang pwedeng makuha sa ilog. May bonus points pa. Kaso nag-aalala sila kasi kailangang i-renew ito paglipas ng 8 oras. Baka malaman ng ibang klase ang leader nila. Minus 50 points pa naman yon. Papaligiran na lang nila yung leader kapag magre-renew para hindi makita ng iba. Sang-ayon dito si Hirata. Ngayon ay pagbubutuhan na lang nila kung sino ang magiging leader. Iniisip nila na si Hirata o Karuizawa. Kaso madali kasing mapansin sila Hirata at Karuizawa. Dapat yung hindi masyadong pansin pero responsable. Kaya ang minungkahi ni Kushida ay si Horikita. Nagustuhan ito ni Hirata. Tinanggap ito ni Horikita. Pinaalam nila ito sa mga teacher at nakuha na nila yung spot gamit ang keycard. Pinaligiran din nila ng mabuti si Horikita. Iniisip naman nila ngayon kung malinis talaga itong tubig. Sigurado si Ike na malinis ito. Hindi sigurado sila Hirata kaya pag-iisipan muna nila. Nasaktan si Ike dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Lumapit si Ayano Koji para alamin kung may karanasan si Ike sa outdoor. Malawak ang karanasan niya dahil palagi silang nagkakamping ng pamilya niya. Wala siyang problema sa pag-inom ng tubig ilog dahil sa pamamagitan pa lang ng tingin, madali mo nang malalaman kung malinis ito. Todo trabaho na sila at naitayo na ang mga tent. Sunod naman ay kailangan nilang kumuha ng mga sangay ng puno para gamiting panggatong. Nung kukuha na si Ayano Koji ay kinausap siya ni Horikita dahil tingin niya ay walang kwenta si Hirata dahil inaasa niya ito kay Ayano Koji. Mas okay siguro kung tumulong na lang ang leader ika ni Ayano Koji. Wala siyang maitutulong. Utak lang niya ang pwede niyang may ambag. Habang kumukuha ng panggatong, biglang sinabi ni Yamauchi na gusto niyang habulin si Sakura. Ibinabahagi niya kay Ayano Koji ang gagawin niya para mahulog sa kanya si Sakura. Kaya nag-Mr. Nice Guy siya at nag-alok na tutulungan si Sakura. Pero natigilan sila dahil nandito si Ibuki. Kitang sinaktan si Ibuki. Napansin ni Ayano Koji yung nakataling puting tela sa sangay ng puno. Tutulong agad si Yamauchi pero pinigilan siya ni Ayano Koji. Ngunit hinayaan din niya sa bandang huli. Ayaw ni Ibuki na tanggapin ang tulong. Sinong gumawa nito sa kanya? Mukhang tuluyan na siyang pinalayas ni Ryuen dahil sa pag-aaway nila simula pa lang sa barko. Inaya ni Yamauchi si Ibuki na sumama sa kanila sa kampo ng Class D. Binabalaan sila ni Ibuki na mula siya sa Class C. Kalaban siya. Kaso hindi naman siya pwedeng pabayaan na lang nila. Sobrang dali nyo naman magtiwala. Sa kampo nila ay gumawa na sila ng apoy. Pinuri nila si Ike. Dumating ang kababaihan na may dalang mga prutas. Kaso hindi nila alam kung pwedeng kainin ng mga ito. Agad na tinuruan sila ni Ike sa mga pangalan ng mga prutas na ito at pwede itong kainin. Humanga sila sa dami ng nalalaman ni Ike sa camping. Biglang humingi ng tawad si Ike kay Karuizawa. Naalala niya yung first time na nagcamping ang pamilya niya. Nagrereklamo din siya nung una sa toilet nila. Naiintindihan niya ang nararamdaman ngayon ng mga kababaihan. Hanga si Ayano Koji dahil malawak din ang pag-intindi nitong si Ike. Humingi din ng tawad si Karuizawa. Agad na nagsalita si Hirata na magtulungan sila hanggang matapos ang special test. Ang layunin nila ay may matirang 120 points sa 300 points na binigay sa kanila. Gagastos sila ng 180 points para bumili ng pagkain at tubig para sa buong klase. Para sa 10 points, may pagkain at tubig na sila para sa buong klase. Balak nilang bumili ng isa sa umaga at isa sa gabi. Sa isang linggo, mga 12 beses sila kakain. Kaya 10 times 12 ay 120 points. Gagastos din sila ng portable toilet na 20 points at tent na katumbas ay 10 points. 150 points ang lahat ng gagastusin nila. Malaki na ang 120 points kung aalalahanin yung nakuha nilang class points ng midterms at finals nila. May nilaan silang 30 points sa budget para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa 120 points na gagastusin sa tubig at pagkain, pwedeng mabawasan pa ito kung makakakuha sila ng tubig dito sa ilog at pati na din pagkain. Makakatipid pa sila ng points. Pagkatapos nito ay kinausap ni Ayano Koji si Ibuki dahil may diskusyon pa kung anong gagawin sa kanya. Siguradong matatanggap siya dahil maraming madaling magtiwala sa Class D. Lumapit si Kushida at nag-alok ng prutas kay Ibuki. Nagulat si Ibuki. Tinawag niyang mga hangal sila pero na-touch din naman siya. Pinilit siya ni Kushida na tanggapin ang pagkain kaso biglang nagalit si Sudo. Nalaman kasi nila na umatras na si Koenji dahil masama ang pakiramdam niya. Bumalik na siya sa barko. Ayon sa patakaran, kapag may nag-drop out sa kanila, minus 30 points ito. Nagastos na agad yung extra dapat na 30 points nila. May problema na agad ang Class D dahil sa kasakiman ni Koenji. Dito sa barko, mukha namang wala siyang sakit. Enjoy na enjoy pa nga siya dito.
Si Aya no Koji ay makikita naman na nasa isang puting silid. Inoobserbahan silang mga bata. May lumapit na lalaki kay Aya no Koji. Sinabi niyang kapag may kapangyarihan ka at hindi mo ito ginamit, ito'y gawain ng isang tanga. Pangalawang araw ng test. Umaga pa lang at nakahuli na agad sila ng mga isda at may mga prutas pa. Patuloy ang pamamahala ni Hirata sa Class D at inuutusan sila sa mga kailangan nilang gawin. Inoobserbahan ni Aya no Koji si Hirata sa pagiging leader niya. Si Aya no Koji at Horikita ay balak siyasatin ng ibang mga klase. Kailangang maging handa sila dahil pupuntiryahin sila ni Ryuen. Ito ang kampo ng Class B. Nasa waterfall sila, nakakakuha sila ng isda sa dagat at mga prutas sa gubat. May malinis na tubig mula sa waterfalls. Sobrang maayos at disiplinado ang Class B. Tumatawa na lang si Echinose sa papuri. Naninigurado si Horikita kay Echinose na magkaalyansa sila. Oo, sagot ni Echinose. Biglang may lumapit kay Echinose dahil gusto niyang makatulong sa kanila. Kaya nagbigay si Echinose ng gawain para sa kanya. May napansin si Aya no Koji. Nagtataka si Horikita kasi parang walang kaibigan ng lalaking yon. Siya si Kaneda at pinalayas siya sa Class C. Tulad din siya ni Ibuki. Medyo busy si Echinose kaya hanggang dito na lang muna siya. May gagawin pa siya. Hanga si Horikita dahil mas maganda ang nagawa ng Class B kumpara sa kanila. Sa lugar naman ng Class A ay kataka-taka kay Horikita kung bakit nakatago ang Class A. Gusto ni Aya no Koji na lapitan na lang sila at huwag nang magtago. Hindi sila pwedeng magpasindak. Ayaw ni Horikita na magpakita sila. Pero wala silang mapapala dito kung hindi sila lalapit. Lumapit na sila pero pinigilan sila ni Yahiko. Bakit kaya nila tinatakpan ito? Papasok na si Horikita pero pinagbawalan siya ni Yahiko. Wala naman sa patakaran na bawal siyang pumasok sa spot na inookupahan ng ibang klase. Totoong bawal na gamitin ng ibang spot na may nakakuha na pero hindi bawal na makita niya ang spot na ito. Biglang lumabas ngayon si Katsuragi. Gusto lang naman kasing makita ni Horikita ang nasa loob. Hindi payag si Katsuragi. Pwede siguro yung puwet sa baba na lang niya ang silipin nila. Handa silang makipag-away para protektahan ng spot nila. Napapaligiran na sila Horikita kaya mas pinili nilang wag na lang ituloy. Dito naman sa Class C, party-party lang sila. Hindi ito maintindihan ni Horikita. Pinapatawag ni Ryuen si Horikita. Nang asar si Horikita dahil sobrang nag-e-enjoy lang ang Class C. Bakasyon naman nila kaya sinusulit lang nila ito. Habang naghahari-harian siya ay sinabi niyang hindi siya magpapakahirap para lang sa 100 o 200 class points. Dismayado si Horikita dahil inaasahan pa naman niya na may gagawin talaga ang Class C. Pero kung tatanungin, sino ba talaga ang hangal sa kanila dito? Ako, o ikaw? Ganito ang pamamaraan niya at wala silang magagawa. Sige lang, gawin mo lang ang gusto mo dahil pabor naman ito para sa amin. Bago umalis ay natanong ni Horikita si Ibuki. Ano naman kay Ibuki? Kita kasi na sinaktan siya. Anong nangyari? Pinarusahan lang niya ang mga alagad niyang hindi marunong sumunod. Ginastos na kasi ni Ryuen ang lahat ng S-points nila kaya ano man ang mangyari kay Ibuki, wala nang mababawas sa kanila. Wala kasing negative points kaya kung 0 points ka na, wala nang epekto ang penalty. Kahit minus 200 pa yan, 0 pa din. Hindi tanggap ni Horikita ang pamamaraan niya. Biglang inaya ni Ryuen si Horikita sa tent. Silang dalawa lang. Kinilabutan si Horikita at umalis na. Magbabasketball sila at ihahatid siya sa langit. Dito'y pabalik na sila Horikita at Aya no Koji. Pinag-uusapan nila yung ginawa ng Class C at nasabi ni Aya no Koji na balak ng Class C na umalis agad. Gagawin nila yung ginawa ni Koenji at magda-dropout silang lahat. Hindi ito maintindihan ni Horikita kasi pagkakataon nito para makakuha ng class points. Dapat tipirin ng puntos hanggat maaari. Pero kung aalalahanan, ang tema ng test na ito ay kalayaang pumili. Pwedeng tama din naman si Ryuen ayon kay Aya no Koji. Pangatlong araw na ngayon ng test. Habang madilim pa ay may pumasok sa tent ng mga kababaihan. Kinuha ng taong ito ang bag ni Ibuki at tila'y may sinilip. May araw na at nagising na si Hirata. Sabay sila ni Aya no Koji. Habang naghihilamos ay sinabi niyang siguradong mahirap yung ginagawa niya para mapanatiling nagkakaisa ang klase nila. Ginagawa niya ito kasi gusto din naman niya ito. Basta masaya ang lahat, masaya na din siya. Pang-apat na araw nila at masaya pa din ang buong klase sa mga pang-araw-araw na gawain nila. Dito sa lugar ng klase ay wala na ang buong klase nila. Nalungkot si Echinose dahil hindi na niya mahuhulaan kung sino ang leader nila. Nagtanong si Aya no Koji kay Echinose kung anong nalalaman niya kay Katsuragi. Hindi sumali si Sakayanagi sa test na ito kaya si Katsuragi ngayon ang leader. Dagdag ni Ryuji na kahit wala si Sakayanagi, buo pa din ng Class A. Magkaiba kasi si Sakayanagi at Katsuragi. Isang reformist si Sakayanagi at isang konserbatibo si Katsuragi. Ang reformist kasi ay gustong baguhin ang sistema. Ang konserbatibo ay pagpapanatili ng sistema dahil gumana naman ito dati. Kaya wala namang dahilan para baguhin pa.
Sa kampo ng Class D, nabanggit ni Ike na nakita niyang umalis na papuntang barko ang mga estudyante ng Class C. Nagulat sila na sumuko na lang ng ganun sila. Binalita ito ni Kushida kay Ibuki pero wala na siyang pakialam sa mga taong yon. Mananatili siya dito. Kainahinala ito ayon kay Sudo. Gustong malaman ni Sudo kung may alam siya dito pero iniwasan siya ni Ibuki. Nagalit siya sa paghawak ni Sudo. Tinulungan siya ng Class D kaya dapat tumulong din naman siya kahit papano. Sino ba kasi ang nagsabing tulungan siya? Hindi naman siya humingi ng tulong sa kanila. Nainis na dito si Sudo kaya pinigilan nila agad siya. Saktan mo ako. Sige. Pinakalma ni Hirata silang dalawa at pinili na lang ni Ibuki na lumayo. Sa pang-5 araw ng test ay ginising ng mga kababaihan ang mga lalaki. Galit sila at tinawag si Hirata. Tiwala silang walang kinalaman si Hirata dito. Ang nangyari kasi ay may nagnakaw ng panty ni Karuizawa. Umiiyak siya ngayon sa tent nila. Pinagbibintangan nila ngayon ang mga kalalakihan. Sino pa ba ang pwede nilang paghinalaan? Depensa ni Sudo na baka si Ibuki ang may gawa nito pero imposible ito ayon kay Satsuki. Hindi ito magagawa ng babae. Ayaw nilang manatili sa kampo na ito na may kasamang Meniakis. Namagitan si Hirata at nagtanong kung may katibayan ng mga babae na lalaki ang gumawa nito. Gusto ni Satsuki na tulungan sila ni Hirata na hanapin ang magnanakaw. Gusto ni Satsuki na tingnan ang bag ng lahat ng lalaki. Pakiusap ni Hirata na sila na lang din ang mag-inspection sa mga bag nila para maprotektahan ng privacy ng mga kalalakihan. Nakapila ngayon ang mga lalaki at naiinis sila kasi pinaghihinalaan sila. Hindi may pinta ang muka ni Ike. Anong meron? Tanong ni Ayano Koji. Biglang inasar siya ni Yamauchi na baka si Ike ang nagnakaw. Itinanggi ito ni Ike pero kakaiba ang mga kilos niya. Pinilit ni Yamauchi na silipin ang bag niya at dito niya nakita ang panty. Nagmakaawa si Ike na paniwalaan siyang hindi niya ginawa ito. Hindi naniniwala si Yamauchi sa palusot ni Ike. Nagmakaawa si Ike na paniwalaan siya ni Ayano Koji. Mahirap paniwalaan na hindi siya ang gumawa. Pero kung siya nga ang gumawa, siguradong mas magiging maingat naman si Ike. May posibilidad na ibang tao ang naglagay nito sa bag niya. Gayunpaman, binalik ni Yamauchi ang panty kay Ike dahil problema niya ito. Payo ni Ayano Koji na itago na lang ito. Hindi na talaga alam ni Ike ang gagawin kaya pinasa niya ito kay Ayano Koji. Pagkatapos ay tumakbo na siya. Si Ayano Koji ngayon ang naligay sa alanganin nito. Maswerte si Ayano Koji dahil walang nakita sa mga bag ng mga lalaki. Nung sinabi ni Hirata na walang nakita, gusto naman ni Satsuki na kapkapan sila. Matindi ang paniniwala niyang may manyak dito. Nag-react si Ike na itigil na ito pero pinagdudahan siya ng mga babae dahil mukhang guilty siya dito. Agad niyang pinakita ang bulsa niya kasi walang laman ito. Si Ayano Koji bigla ang delikado dito. Nagsimula na si Hirata. Si Ayano Koji na ang susunod at wala na siyang magagawa dito. Lumuhad na si Hirata. Napapikit na lang si Ayano Koji. May nahawakan si Hirata na nakaumbok. Sinabi ni Hirata na wala siyang nakita kay Ayano Koji kaya ligtas na siya. Patuloy ang pamamahala ni Hirata sa Class D. Nung umalis na ang mga babae ay linapitan siya ni Ayano Koji para makipag-usap. Tinanong ni Ayano Koji kung bakit hindi niya sinabing meron sa bulsa niya. Dito lang nakumpirma ni Hirata na yun nga yung panty. Ikaw ba ang kumuha nito, Ayano Koji? Tinanggi ito ni Ayano Koji at pinaniwalaan siya ni Hirata. Naniniwala siyang hindi ganon si Ayano Koji. Hiningi ni Hirata yung panty kay Ayano Koji. Balak niyang saluhin na lang ang kasalanan dahil hindi naman masyadong masisira ang reputasyon niya kasi boyfriend naman siya ni Karuizawa. Nakiusap siyang alamin ni Ayano Koji kung sino ang salarin. Pumayag si Ayano Koji. Kapag nalaman ni Ayano Koji kung sino ang may gawa, gusto niyang kay Hirata lang sabihin. Kahit malaman niya kung sino ang may gawa, ibabaon na lang niya ang katotohanan. Dahil ayaw niyang masira ang Class D. Kaya gusto niyang tulungan siya ni Ayano Koji. Hindi pa din tapos ang issue na ito kaya gusto ng kababaihan na hiwalay na ang tent nila sa mga lalaki. Bawal din lumapit ang mga lalaki sa tent nila. Nainis sila Yamauchi kaya sinabi nilang sila ang maglipat ng tent nila. Hindi tutulong ang mga lalaki. Nagmataas si Karuizawa na hindi nila kailangan ng tulong ng mga lalaki. Sabay hingi agad siya ng tulong kay Hirata. Payag agad si Hirata bilang boyfriend ni Karuizawa. Kaso kontra si Horikita. Wala siyang tiwala kay Hirata dahil lalaki pa din siya. Dumipensa agad si Karuizawa. Mungkahi ni Horikita na magdagdag pa ng isang lalaki. Mas bibilis ang paglilipat ng tent at mababantayan nila ang isa't isa sa tent ng babae. Kaso wala na silang ibang pwedeng pagkatiwalaan. Meron si Ayano Koji. Wala nang nagawa si Ayano Koji. Nadagdagan pa tuloy ang trabaho niya. Pero sa opinyon ni Hirata, dito makikita yung tiwala ni Horikita kay Ayano Koji. Narinig ni Ayano Koji na ang tingin ni Karuizawa sa kanya ay mabait at hindi napapansin dahil wala siyang kadating-dating. Kaya pumayag din si Karuizawa. Parang papuri pero parang insulto din ang dating nito kay Ayano Koji.
Paglipas ng oras ay natapos din si Ayano Koji. Lumapit bigla si Ibuki para makipag-usap. Bilang isang babae, hindi din kasi siya komportable na may nagnakaw ng panty. Tinanong ni Ibuki kung pinaghihinalaan siya ni Ayano Koji. Taga-class C kasi siya kaya posibleng iniisip ng iba tulad ni Sudo na siya ang may gawa. Kita ngang masama ang tingin ni Sudo kay Ibuki. Naiintindihan naman ito ni Ibuki dahil tagalabas lang siya. Pero buo ang tiwala ni Ayano Koji sa kanya. Nagulat si Ibuki sa sinabi ni Ayano Koji at nag-blush siya. Binalikan ni Ayano Koji yung lugar kung saan nila nakita si Ibuki. Biglang nagukay si Ayano Koji na tila'y may hinahanap. Pagdating ng hapon, nag-uusap ngayon si Ayano Koji at Horikita. Nainis si Ayano Koji dahil nadagdagan ng trabaho niya dahil kay Horikita. Wala kasing tiwala si Horikita kay Hirata. Huwag kasi niyang isipin na ang lahat ng tao ay may tinatagong pagkatao. Totoo naman na hindi lahat ng tao ay may tinatagong ugali. Halimbawa ni Horikita ay ang sarili niya. Kung ano yung pinapakita niya, yun ang tunay na siya. Pero ang ibang tao, nagpapanggap. Iba yung tunay na ugali nila kumpara sa pinapakita nila sa ibang tao. Mga kunwari mabait, kaakibat ng kabaitan ng pagiging hipokrito. Biglang kinumpranta ni Ayano Koji si Horikita na huwag nang magpanggap pa. Alam niyang masama ang pakiramdam ni Horikita. Okay lang ako. Bigla siyang hinawakan ni Ayano Koji. Iba ang tingin ni Ayano Koji sa kanya. Pumalag si Horikita pero wala na siyang magawa. Lumapit na si Ayano Koji. Wala nang palag si Horikita. Wag pa kaya. Hinawakan na siya ni Ayano Koji. Gusto niyang malaman kung gaano siya kainit. Sa pagtatansya ni Ayano Koji, mga 38 degrees Celsius ang temperatura ni Horikita. Nung nagtipon-tipon ng mga estudyante sa deck ng barko, sinabi ni Horikita na nagbabasa lang siya. Alam na agad ni Ayano Koji na ang totoo nito ay nagpapahinga siya dahil masama ang pakiramdam niya. Ayaw ito sabihin kahit kanino ni Horikita dahil nakatagal na siya ng 5 araw. Pang 5 araw na pero masama ang panahon. May nakitang ulap si Horikita at pwedeng may bagyong dumating. Oh, talaga? Bakit? Ramdam ni Horikita na may ibig sabihin yung pagkakasabi ni Ayano Koji kasi siya lang naman ang nakakaalam na may sakit siya. Pwede kasing lalong lumala ang sakit niya dahil dito. Sinabi na lang ni Ayano Koji na wala yon. Inutusan ni Horikita na maghanap ng pagkain si Ayano Koji para may silbi naman siya. Gumanti agad si Ayano Koji kasi si Horikita yung walang ambag dito. Naghanap na si Ayano Koji. Habang naghahanap ng prutas ay napansin ni Kushida sila Ayano Koji at Horikita na parang ang close nila. Narinig ito ni Ibuki. Nangingisda na ngayon sila Ayano Koji at Ike. Biglang kinausap ni Ayano Koji si Horikita. Natanong niya kung paano niya inaalagaan ng keycard. Nasa kanya ito palagi. Kapag kailangang i-renew yung spot nila, sama-sama siya sa grupo ng mga estudyante na pinili ni Hirata at pinapaligiran siya. Kaya si Ibuki at yung ibang estudyante, hindi siya mapapansin. Gusto itong makita ni Ayano Koji. Hindi komportable si Horikita kasi baka may makakita. Naintindihan ni Horikita na mas tago dito kumpara kapag ginawa nila sa kampo. Pero bakit niya gustong makita? Ibinahagi niya na mukhang nakita niya yung keycard ng Class A. Gusto niyang kumpirmahin kung anong hitsura ng keycard para masabi niya kung yun nga talaga yung nakita niya. Naintindihan nito ni Horikita. Maingat niyang pinakita ang keycard kay Ayano Koji. Mukhang nagkamali nang nakita si Ayano Koji kasi iba ang kulay ng card na nakita niya. Pero posible din kasi na may color code kada klase. Biglang dumating si Yamauchi kasi sobrang close nila. Linagyan niya ng putik si Horikita. Inaasahan niya kasi na dito tutulong ang boyfriend para ipaglaban ang girlfriend niya. Kinuha ni Horikita ang braso ni Yamauchi at nag-judo throw. Kailangang hugasan niya ito ika ni Kushida. Kaya aalis na siya pero tinanong siya ni Ayano Koji kung gusto niya bang patayin si Yamauchi. Kung hindi niya nasalo si Yamauchi, baka nabagok ang ulo niya. Hindi umimik si Horikita at umalis na lang. Naligo na si Horikita kaso linalamig na siya. 2 isda lang ang nahuli ni Ike ngayong araw. Nag-aya siyang lumangoy na lang sila kasi pawis na siya. Mahaba ang pila sa paliguan ng mga babae. Dito nakita ni Ayano Koji si Ibuki at sinabi niya sa isipan niyang okay. Tapos nang maligo si Horikita at hindi maganda ang pakiramdam niya. May gustong sabihin si Horikita sa kanya kaya gusto niyang silang dalawa lang. Hindi alam ni Ayano Koji kung anong pinaplano ni Horikita. Nag-aalinlangan si Horikita. Hindi siya nag-iingat. Malaki ang pagkakamali niya. Nanakaw. Ang alin? Ang keycard. Nagulat si Ayano Koji. Gusto ni Ayano Koji na itago muna nila ito. Baka magpanik ang klase kapag nalaman nila ito. 2 tao ang pinaghihinalaan ni Horikita. Si Karuizawa at si Ibuki. Damay si Karuizawa kasi hindi talaga sila magkasundo. Pero malabo na si Karuizawa ang gumawa dahil nakita niya si Karuizawa na nakapila sa shower kanina pa. Kaya si Ibuki ang hinala nilang may gawa. Hahanap sila ng tamang oras kasi baka biglang takbuhan sila ni Ibuki. Pinabalik na muna ni Horikita si Ayano Koji.
Koji. Nung paalis si Aya no Koji, alam niyang sobrang nagsisisi si Horikita sa pagkakamali niya at sobrang nahihiya siya kaya ayaw niyang bumalik agad. Nagmumukmak si Horikita ngayon pero napansin niya sa kampo na may sunog. Daling pumunta si Horikita. Pilit na pinapatay nila Sudo ang apoy. Nakita ni Horikita si Ibuki at balak niyang diretsahin siya pero nagulat siya kasi hindi din ito inaasahan ni Ibuki. Baka hindi siya ang may gawa. Lumapit si Horikita at napansin niyang may nagsunog ng manual. Napatay na ito ni Ike gamit ang fire extinguisher. Nagsususpecha na si Karuizawa na may traidor sa klase nila. Nainis si Ike kasi yung mga lalaki na naman ang pinagbibintangan. Lagi na lang kaming mga lalaki. May manyak na nga, may nagsusunog pa. Dumipensa sila Sudo at Yamauchi. Bakit ba laging sila? Napansin ni Aya no Koji na uulan ng malakas. Si Hirata naman ay wala na sa sarili niya. Dumating si Kushida dahil hinahanap niya si Ibuki. Kainahinala na wala dito si Ibuki. Pati ang mga babae ay ganun din ang opinyon kaya natigil ang pag-aaway nila. Gigil na gigil si Sudo kasi tama siyang espiya itong si Ibuki. Pero bago pag-usapan si Ibuki, mas importante ay kung anong gagawin nila ngayon dahil sobrang lakas ng ulan. Inaantay nila ang utos ni Hirata. Hindi maintindihan ni Hirata kung bakit sila nagkaganito. Wala naman siyang ginawang mali. Hindi niya maintindihan kung bakit may magsusunog sa klase niya. Tinapid siya ni Aya no Koji para mahimasmasan. Nag-aantay sila sa utos niya. Paano na yung mga damit na pinapatuyo nila? Bumalik na siya sa sarili niya. Pinasilong niya yung damit na pinapatuyo nila. Pinatakpan niya ng tarp yung mga kahoy na panggatong. Pagkatapos ay umalis si Aya no Koji. Dito sa puting silid, makikitang paunti ng paunti ang mga bata. Hanggang si Aya no Koji na lang ang natira. Hinahanap ni Horikita si Ibuki. Pagod na si Horikita pero patuloy siyang naghanap. Nandito na si Ibuki sa lugar na may tela. Kinumprante na siya ni Horikita. Siya ba ang may kagagawan sa lahat ng nangyayari? Itinanggi ito ni Ibuki at wala namang ebidensya si Horikita. Wala siyang ebidensya pero naniniwala si Horikita na si Ibuki ang may gawa ng lahat ng ito. Ibalik mo na kung anong kinuha mo. Nagmamaang-maangan lang si Ibuki. Malala na ang sakit ni Horikita ngayon. Pero pilit siyang lalaban para maibalik ang kinuha sa kanya. Binaba na lang ni Ibuki ang bag niya. Nung titingnan na ni Horikita ay umatake si Ibuki. Alam ni Ibuki na bawal ang karahasan at pwede siyang ma-disqualify dahil dito. Pero wala naman nakakita sa kanila. Anong ebidensya niyang nangyari nga talaga ito? Patuloy ang pag-atake ni Ibuki at tagilid si Horikita. Kahit dehado si Horikita sa sakit niya, matindi ang fighting spirit niya. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang keycard para sa Class D. Ayaw niyang maging pabigat. Matapos niyang late ng mga classmates niya na pabigat sila, siya pa ngayon ang magiging pabigat. Masakit sa pride niya ito. Huminga ng malalim si Horikita. Sumugod uli si Ibuki. Puro salag na lang ang nagagawa dito ni Horikita. Nawala ang guard niya at tinamaan na siya ng sipa ni Ibuki. Nagyabang na si Ibuki at pinakita ang keycard sa kanya. Kapag nabawi ni Horikita ang card kay Ibuki, pwede niyang gamitin ang fingerprint niya bilang ebidensya na nagnakaw si Ibuki na ipinagbabawal sa patakaran. Sumugod uli si Ibuki. Sumalag siya at tinanggal ang balanse ni Ibuki. Nakaganti na dito si Horikita at napuruhan si Ibuki. Ang akala ni Ibuki ay ang may kagagawa ng pagsusunog ay si Horikita. Biglang naisip ni Horikita na si Aya no Koji ang may gawa nito. Bakit niya gagawin yun? Nawala siya sa konsentrasyon kaya sinamantala agad ito ni Ibuki. May kailangan pang gawin si Ibuki kaya iiwan na niya si Horikita. May dumating na lalaki. Pinakita niya yung keycard sa kanya. Hinukay ni Ibuki yung lupang minarkahan niya pero may kakaiba dito. Kinuha niya yung radyo niya at nagulat sa isang tao na nakuha na niya yung keycard. Dito sa Class A ay si Katsuragi pala ang kausap niya. Nagkukwenta na siya na ito ang S-points na makukuha ng Class A. Mahigit 544 ang makukuha nila ngayon. Sigurado na ang pagkapanalo nila. Si Horikita ay nagising na ngayon at dinala siya ni Aya no Koji dito dahil hinimatay siya. Pinayuhan siya ni Aya no Koji na umatras na dahil sa sakit niya. Siya na ang bahala kila Ibuki. Pero ayaw ni Horikita dahil alam niyang may penalty na 30 points sa kanila kapag nag-drop out siya. Ayaw na niyang madagdagan pa ang kapalpakan niya. Natanong ni Aya no Koji kung bakit ba gustong-gusto ni Horikita na makaakyat ng Class A. Gusto lang niyang kilalanin siya ng kuya niya. Patuloy ang pagsisisi ni Horikita. Kung may mga tao lang siyang mapagkakatiwalaan, pwedeng pinahawak na lang niya ng pansamantala sa iba yung keycard. Kaso wala siyang ganong kaibigan. Patuloy na sinisi ni Horikita ang sarili niya. Tinanong ni Aya no Koji si Horikita kung nararamdaman na niyang kailangan niya ng kaibigan. Na kailangan niya ng tulong dahil hindi niya ito kayang mag-isa. Ang katotohanan nito ay hindi siya masyadong malakas para magawa ang mga bagay ng mag-isa siya. Kung di niya kayang mag-isa, pumasa siya sa ibang tao. Dito ay hindi na kinaya ni Horikita at nawalan na siya ng malay. Sa tent ng mga teacher ay lumapit si Aya no Koji dala si Horikita para paatrasin na siya. Mataas na kasi ang lagnat niya.
Pinaalala ni Sensei na may penalty na 30 points kapag umatras si Horikita. Okay lang ito kay Ayano Koji. Tumigil na ang ulan at sa kampo ng Class D, nabalitaan nila na umatras na si Horikita. Pinag-uusapan din nila ngayon yung pagkawala ni Ibuki. Tingin nila siya ang leader ng Class C. Dito kila Ayano Koji ay sinabi niyang nanakaw ang keycard nila. Siya pa lang ang pinagsabihan ni Ayano Koji. Tingin din niya ay espiya si Ibuki. Layunin niyang alamin ang leader ng Class D. Siya din ang kumuha ng panty. Sobrang nag-aalala si Hirata bukas. Dalawa ang nag-drop out sa klase nila kaya minus 60 points na ito. Minus 50 points pa kapag nahulaan ng leader nila kaya mahigit 110 S points ang mawawala sa kanila. Wala na din yung bonus ng pag-ukupa ng spot. Kaya 50 S points lang ang matitira sa kanila. Siguradong magkakagulo bukas at magtuturuan sila kung sino ang may kasalanan. Pagkakataon sana ito para lalong tumatag at magkaisa ang Class D. Pero bukas, mawawasak na ang Class D. Humingi ng pabor si Ayano Koji kay Hirata. Ito na ang huling araw ng test, pero bago matapos ito ay pwede nilang pangalanan kung sino ang tingin nilang leader ng ibang mga klase. Matindi ang kumpiyansa ni Katsuragi. Sa Class B naman ay nawala na si Kaneda, yung estudyante ng Class C na nakituloy sa kanila. Tinanong sila ni Hoshinomiya Sensei kung papangalanan nila ang leader ng ibang klase. Pwede din naman wala silang isulat kasi kapag nagkamali sila, minus 50 points ito. Mas minabuti na lang ni Echinose na walang ilagay kasi masyado delikado ito. Sang-ayon naman si Ryuji sa kanya, may 200 points naman na sila. Sa Class D ay nagliligpit na sila. May papangalanan kaya si Hirata? Dito sa roll call nila ay opisyal nang natapos ang special exam nila. Biglang may dumating. Nandito pa pala si Ryuen. Akala ng lahat ay wala nang natira sa Class C. Pinasalamatan ni Katsuragi si Ryuen dahil sigurado siyang makakakuha sila ng lagpas 500 points. Pinaghanda ni Ryuen si Katsuragi dahil may makikita siyang maganda. Hindi alam ni Katsuragi kung anong pinaplano ni Ryuen. Flashback nung unang araw ay nagkasundo si Katsuragi at Ryuen sa supplies nila kaya nakatago ito sa kuweba. Si Ryuen ang nakaisip ng plano na ito. Hindi kasi interesado si Ryuen na pahirapan ang sarili niya para lang sa 300 S points. Ginamit ng Class C ang 200 S points nila para bumili ng mga kagamitan at binigay ito sa Class A. Kasama sa kontrata na ito ay ang pagbibigay nila ng impormasyon kay Katsuragi kung sino ang leader ng ibang mga klase. Para sa mga leader, kailangan niya ng katibayan na totoo yung impormasyon. Gusto niya ng letrato ng keycard. Payag naman si Ryuen. Sunod ay sinaktan niya si Kaneda at Ibuki. Gusto ni Ryuen na kainisan talaga siya nila para maloko nila ang ibang tao. Pinadala na niya sila bilang espiya sa Class B at Class D. Pangalawang araw ng test ay inubos na nila yung natitirang S points nila. Pagkatapos ay pina-address na niya ang lahat maliban kay Ibuki at Kaneda. Siya naman ay nagtago sa loob ng isla. May kausap din siyang estudyante mula sa Class A. Nasa panig siya ni Sakayanagi at sinasabutahin niya ang Class A. Ginagamit niya ng mali ang spot na hindi naman sa Class A kaya may minus 50 points ang Class A. Kilala din niya ang leader ng Class A at sinabi ito kay Ryuen. Sa pang-anim na araw ng test ay nasira yung camera ni Ibuki kaya napilitan silang magkita ng personal para ipakita ang keycard kay Katsuragi. Kilala din ni Ryuen ang leader ng Class B pero wala siyang letrato bilang katibayan. Ayaw ni Katsuragi dahil walang ebidensya. Nung papaalis na siya ay sinabihan niyang maligo si Ryuen dahil ambaho na niya. Nung huling araw ng exam ay hinahanap ni Sakagami Sensei si Ryuen. Nag-drop out na sila Ibuki at Kaneda. Nandito siya para ibigay ang leader declaration form. Tingin ni Ryuen ay kanya na ang panalo. Alam niyang si Yahiko ang leader ng Class A. Si Sure Anime Chihiro naman ang sa Class B. At si Horikita ang sa Class D. Pinuri ni Sensei si Ryuen sa tindi ng determinasyon ni Ryuen. Kunwari ayaw niyang nahihirapan siya pero kitang-kita naman na nagpakahirap talaga si Ryuen ngayon. 170 points lang ang Class A dahil nahulaan ng leader nila. Sinabutahe pa sila ng alagad ni Sakayanagi sa maling paggamit ng spot. Kapag nahulaan ng leader ay mawawala ang bonus points sa pag-okupa ng spot. Sa Class B ay 150 points lang dahil nahulaan din ng leader nila. Sa kalkulasyon niya, mahigit 176 points ang makukuha nila dahil tatlong leader ang nahulaan niya ng tama at may bonus sa pag-okupa ng spot. Hindi na niya kinwenta ang sa Class D dahil tingin niya hindi na kailangan. Siya ang panalo. Sasabihin na ni Mashima Sensei ang resulta ng exam. Last place, ang Class C, 0 points. Hindi makapaniwala si Ryuen. Third place, ang Class A, 120 points. Second place ang Class B, 140 points. First place, ang Class D, 225 points. Hindi makapaniwala ang Class D na first place sila. Nakahinga na ng maluwag si Hirata. Si Horikita ay hindi alam kung paano nangyari ito. Pabalik na ang barko at binati sila ni Koenji. Si Sudo ay galit kay Koenji dahil masyado siyang makasarili. Nawalan sila ng points dahil sa pag-drop out niya. Pero wala lang ito kay Koenji. Masama daw kasi ang pakiramdam niya. Habang inaaway nila si Koenji ay biglang umalis si Ayano Koji.
Tinawag siya ni Horekita. Gusto niyang magpaliwanag si Ayano Koji. Si Sakaya Nagi naman ay masaya sa nangyari sa Class A. Mas lalakas na ang impluensya ng grupo niya sa Class A. Kausap niya itong alagad niyang si Hashimoto. Palapit na siya sa grupo ni Katsuragi kaya ibababa na niya ang phone niya. Sinisisi nila si Katsuragi sa nangyari. Inasar siya ngayon ni Hashimoto. Nagalit si Yahiko kasi siya ang nagtraidor sa kanila. Hindi makakilos ng maayos si Katsuragi dahil sa kanya. Kinumpirma ni Katsuragi kung siya yung contact ni Ryuen sa Class A. Siya ang nagsabi kay Ryuen kung sino ang leader ng Class A. Ngumiti na lang si Hashimoto at umalis na. Si Echinose naman ay kausap si Ryuji tungkol sa second place nila. Sa pananaw ni Echinose, natalo pa din sila. Naalala niya yung sinabi ng teacher nila na pwedeng bilhin ang kahit ano sa school nila. Nag-iisip lang siya na pwedeng gamitin ng private points para lumipat ng klase. Mahal nga lang ito. Dito kay Ryuen, humingi ng tawad si Ibuki. Alam na ngayon ni Ryuen kung bakit mataas ang score ng Class D at 0 ang nakuha nila. Mali yung linagay nilang leader ng Class D. Tama yung linagay nilang leader ng Class A at Class B. Bali may 100 points sila sa dalawang tama nila. Kaso kapag mali ang isa, minus 50 points ito. Kaya ang natitira na lang ngayon ay 50 points. May nakahula kung sino ang leader ng klase nila. Kaya minus 50 points uli. Kaya 0 points sila. Pinapaliwanag ni Ayano Koji ang nangyari. Hindi si Horekita ang leader ng klase nila. Pinakita niya ang keycard nila. Si Ayano Koji na ang leader nila. Nabago niya ang leader nila bago matapos ang exam. Nakalagay sa patakaran na hindi pwedeng magpalit ng leader ng walang wastong dahilan. Kinailangan lang ni Ayano Koji ng wastong dahilan. Yun ay ang lagnat niya. Planado ni Ayano Koji ang lahat. Alam niyang espiya si Ibuki kaya sinira niya ang camera niya para mapilitan si Ibuki na agawin yung keycard kay Horekita bilang ebidensya. Sunod ay inintay niyang sumama lalo ang karamdaman ni Horekita. Nung pang-anim na araw, kapalit ng email address ni Sakura, may inutos siya kay Yamauchi. Sinadya din niyang ipakita yung keycard kay Ibuki. Pagkatapos ay linagyan siya ng putik ni Yamauchi. Alam niyang yung pagligo ni Horekita ang magiging pagkakataon ni Ibuki para nakawin yung keycard sa kanya. Ito ang naging pain niya kay Ibuki. Sunod ay si Ayano Koji ang nagsunog para maglikha ng panik sa klase nila. Ito din ang pagkakataon ni Ibuki na makatakas. Natuloy yung plano nilang ipakita yung keycard kay Katsuragi. At dito na niya pina-drop out si Horekita. Kontento na dapat si Ayano Koji na wag nang alamin pa yung leader ng ibang mga klase. Okay na sa kanya yung bonus points na makukuha sa spot at titipirin na lang yung natitirang S points. Kaso nakita niya kasi si Katsuragi sa kuweba na may hawak na keycard. Alam niyang hindi si Katsuragi ang leader kasi maingat siya. Palabas lang ito na kunwari siya ang leader at siya yung nag-renew sa spot. Ang totoong leader dito ay si Yahiko. Siya ang nag-renew sa spot nila. Si Ryuen naman, alam niyang hindi siya umatras dahil may nakita siyang radyo. Pareho ito sa radyong nakita niya kay Ibuki. Dito niya nakumpirmang hindi nag-drop out si Ryuen at siya din ang leader nila. Hinayaan lang niya ang Class B dahil ayaw niyang sirain ang alyansa nila. Saka may espiya din naman si Ryuen sa kanila kaya mahuhulaan pa din naman ito ng iba. Kaya nahulaan ng Class C ang leader nila at nawala din ang bonus points nila sa spot. Nautakan ni Ayano Koji ang lahat. Akala ko ba wala kang interes na makaakyat ng Class A? Anong tumutulak sa iyo ngayon para akyatin ito? Biglang dumating ang mga classmates nila. Tinanong nila kung anong ginawa ni Horekita. Iniisip kasi nila na siya ang dahilan kaya naka first place sila. Sinabi ni Hirata na siya ang nakahula sa leader ng ibang mga klase. Hinabol din niya si Ibuki kaya nagkasakit siya. Todo puri sila kay Horekita. Pakanauli ito ni Ayano Koji para mawala ang atensyon sa kanya. Lumapit si Kushida kasi sobrang sikat na naman ni Horekita. Lumabas ang tunay na Kushida. Inis na inis siya kay Horekita. Wala kasi siyang tinatagong ugali. Hindi tulad niya. Gustong malaman ni Kushida kung papipiliin si Ayano Koji, sino sa kanilang dalawa ni Horekita ang pipiliin niya. Si Horekita ba? Sinagot niya ito nang hindi niya alam kaya nadismaya si Kushida. Nakatanggap ng text si Ayano Koji kay Chabashire Sensei. Dito sa theater ay pinuri siya ni Sensei. Gustong humingi ng katibayan ni Ayano Koji na yung lalaking yun ay tumawag at gustong ipa-kick out siya. Hindi niya itutuloy ang ginagawa niya ng walang katibayan. Sinabi ni Sensei na alam niya ang lahat tungkol kay Ayano Koji. Sapat na katibayan na ito. Pinag-usapan nila uli si Ikaros. Lumipad si Ikaros kasi gusto niya ng kalayaan. Pero nagkaroon lang naman siya ng kalayaan dahil binigyan siya ng pakpak ng tatay niya. Nagkaroon siya ng kalayaan dahil sa tatay niya at magkatulad sila. Sinabi ng tatay ni Ayano Koji na darating ang panahon na si Ayano Koji na mismo ang pipili na mag-pack out na lang. Masusunog din ang pakpak niya at malulunod sa dagat. Pero tulad ng istorya ni Ikaros, hindi niya pinakinggan ang babala ng tatay niya. Ganon din ang gagawin niya. Nakwento naman ni Ryuen kila Ibuki na kasama sa kontrata na pinirmahan niya sa klase ay makakatanggap naman siya ng libo-libong private points kada buwan hanggang graduation nila.
Ito talaga ang habol ni Ryuen. Pero hindi pa din niya gusto na may sumira ng plano niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sensei, hinabol uli siya ni Horikita. Nalaman na niya kay Hirata na si Ayano Koji ang nagsabi na si Horikita ang nakahula sa mga leader. Hindi niya gusto yung ginawa ni Ayano Koji dahil ginagamit siyang pantakip lang. Pinaalala ni Ayano Koji na kailangan ni Horikita ng mga kakampi. Nagulat si Horikita. Pansin din niyang nagbabago na si Horikita kahit kaunti. Kasalanan nito ni Ayano Koji ayon kay Horikita. Nahihiya si Horikita pero kinikilala na niyang kakampi at kaibigan si Ayano Koji. Kahit kinikilala na niya si Ayano Koji, ayaw niyang lalapit si Ayano Koji sa klase nila na parang super close na sila. Ginagawa lang nila ito dahil pareho sila ng layunin. Ang makarating sa Class A. Nahiya uli si Horikita. Maraming salamat. Lininaw niya na hindi naman ibig sabihin nito na kailangan niya si Ayano Koji. Sa loob-loob ni Ayano Koji, ang katotohanan ay hindi niya tinuturing na kaibigan o kakampi si Horikita. Kahit si Kushida at Hirata pa, lahat ng tao ay kasangkapan lang sa kanya. Hindi importante kung anong pamamaraan. Hindi importante kung anong kailangan niyang isakripisyo. Ang pagkapanalo lang ang pinakamahalaga sa mundo. Basta't siya ang panalo sa bandang huli, lumabas na ang tunay na ugali ni Ayano Koji. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.